What's up sa inyo mga kuya ko? Ngayong araw mag-FI cleaning nga pala ako. Ito nga pala yung mga gagamitin kong piyesa. So una sa lahat, baklasin muna natin lahat ng fairings. So minagic ko lang. 39k na nga pala yung order natin. At ito baklas na yung aking fairings. At ito nga pala yung mga ipapalit natin na piyesa. Unahin ko na nga palang palitan yung fuel filter. Pero bago yun, tanggalin muna natin tong apat na bolt-on na lock sa fuel pump. Then, pag natanggal nyo na yan, ayan na, makikita nyo na yung napakaduming fuel filter after 19k na odo. So, ayan, napakadumi na niya. Ito na rin nga pala yung ipapalit natin na fuel filter kasama yung bagong o-ring para sure na walang singaw pagkakabit natin mamaya. So, makikita nyo sa part na to yung difference ng luma at bago. Bali, madali lang pala to ikabit. Once na matanggal nyo yung luma, i-clip on nyo lang tong bago. So, medyo matigas to kaya dahan-dahanin nyo lang para hindi mabasag yung ibang plastic na part. So, ayan, medyo matigas siya. Nagigigil ako sa part na yan. So, ayan, nalakaw na siya. Isasalpa ko na lang pala to sa fuel tank. Then, okay na to. Sa part na to, napakadumi niyan kasi minsan lang natin mabaklas yung fuel tank at ibang pyesa. Ito na yung tamang chance para linisin na yung part na yan. Kita nyo naman yung dumi ng aking throttle body after 39k na odo. So, lilinisin natin yan pati yung TPS. Ito nga pala yung intake manifold kasama yung injector. So, tatanggalin ko nga pala muna tong TPS kasi medyo masailan tong sensor na to. Once na matanggal nyo yung dalawang bolt sa TPS, dahan-dahanin nyo lang tong ugain para matanggal. Okay pa naman yung condition ng aking TPS, so itatabi ko na lang muna to para linisin yung ibang part. Sa part na to, tinanggal ko muna tong idle screw dahil makikita nyo yung maduming part na to, nangingitim kasi din to katagalan dahil sa air and fuel mixture. So ayan o, yung dumi na yan, lilinisin rin natin yan kasi nakaka-apekto yan sa idle natin. Uunahin ko na nga pala tong manifold linisin dahil dito rin nakakabit yung injector. Tinanggal ko nga pala muna injector dito dahil ipapalinis natin siya sa labas after. Next natin tong throttle body. Lilinisin ko to ng sobrang linis dahil ngayon ko lang ito binaklas after ng 39k odo. So yan, di na double check ko ng maayos na walang matitirang dumi sa ating throttle body. Ito yung last natin na lilinisin, itong pinaka-idle screw niya para maganda yung adjustment natin mamaya. Ito na nga pala injector natin, pina-ultrasonic cleaning ko nga pala ito sa labas para malinis na malinis. Ito na nga pala yung finished product ng ating nilinis na throttle body. Naibalik ko na nga pala yung TPS at o-ring neto. Ganon din dito sa ating manifold, pati injector na ikabit ko na. Kita nyo naman yung linis nyo, no? Parang bago. Parang galing kasa lang mga man. So sa part na to, ibabalik ko na lang po muna tong manifold at itong throttle body. Ugaliin rin nyo palang magpa-FI cleaning at least every 15k mileage para ma-maintain natin yung power at fuel efficiency ng ating mga alagang motor. Ang ginamit ko nga pala na bagong air filter is yung UMA Racing washable na air filter para sa smooth na suction ng hangin. Sa spark plug naman, gumamit ako ng Brisk spark plug na may 3 electrode dahil maganda daw ang performance nito sa mga daily driven na motor. Lalo pa't lagi ko tong ginagamit araw-araw. Ito na nga pala yung moment of truth. Paandarin ko na yung ating makina. Medyo kinabahan pa ako dito nung una kasi ayaw pa niyang umistart agad. Siguro dahil na bagong linis yung throttle body at siguro dahil nag-a-adjust pa siya at nagre-relearn pa yung ating TPS. Gumaan yung pakiramdam ko dito nung umandar na yung makina ko. Ang gagawin ko na lang pala dito is i-double check lahat ng connections, lahat ng bolts kung naikabit ko pa at yung tamang idle ng ating engine. Dinoble check ko na rin ng maigi yung pinaka fuel line natin dito sa fuel tank at dito rin sa injector. So okay naman lahat, wala namang singaw, wala namang taga, so all good na. Ibabalik ko na lang ulit lahat ng fairings. Ilalagay ko na lang din pala sa yellow basket lahat ng parts na ginamit ko. Sana natulungan ko kayo and sana nabigyan ko din kayo ng idea kung paano ginagawa yung process ng FI cleaning. So dito ko natatapusin itong mga koys. Ingat kayo palagi sa kalsada, huwag masyadong mag-init. Ride safe, let's go!